palalampasin. Matigas pa rin ang mukha. Kayo dalawa, pigilan niyo yan ng husto. Gusto ko, lumuhod siya at humingi ng tawad. Bitawan mo ako. Magsisisi ka. Sa lahat ng ginawa mo ngayon, Ayos, talagang di ka susuko hanggat di mo nakikita ang kabaong. Mahal, bakit nandito siya? si Jiang Shen nga. Akala ko totoo ang lambing niya sa loob ng maraming taon. Panloloko lang pala lahat. Ihulog mo yan. Mahal, dumating ka na. Siya yun. Yung babaeng ito ang may balak saktan ang anak natin. Ipagtanggol mo ako. Mahal, bakit ka nag-aatubili? Sabihin mo na sa kanya ang totoong pagkatao mo at palayasin siya sa Jiangcheng para hindi na niya ako maapi. Eto, tong walang malay na babaeng ito. Kailangan pa niyang kalabanin ang aking Linlin. Huwag mo siyang palalampasin. Sabihin mo kaninong asawa ka? Pwede kong ipaliwanag ito. Ano pang ipapaliwanag mo? Ginaganyan niya ako. Halatang hindi ka niya iginagalang. Dapat mong parusahan ng hasto. Bibigyan ko siya ng pagkakataon, pero may lakas ba siyang parusahan ako? Mahal, ang ganyang babae, dapat balibalian ang mga paa at kamay. Itapon sa labas ng Jiangcheng. Manugang, ang ganyang babae. Kailangan talagang disiplinahin. Huwag kang magpahinuhod. Nga, tingnan mo, dumating na siya. Hindi nagsasalita, hindi kumikilos. Sabi pa niya tatayuan ng likod ang asawa niya. Baka naman takot. Impossible. Paano matatakot ang asawa ko sa ganyang babae? Mahal. Ipakita mo sa kanya ang lakas mo. Kanina binigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Ayaw mong makinig. Ngayon, galit na ang asawa ko. Kahit lumuhod ka at magmano ng 100 beses, hindi kita palalampasin. Jiang Shen, tungkol sa pangyayari ngayon, mas mabuting ipaliwanag mo ng maayos. Jiangchen, mahal. Paano niya naitawag ng direkta ang pangalan mo? Mahal, magsalita ka naman. Sabihin mo sa kanya kaninong asawa ka? Linlin, baka pwede nang kalimutan ang pangyayari ngayon. Kalimutan. Bakit ko kakalimutan? Mukha kang kabit na nanggugulo sa asawa ko. Linlin, huwag kang mananakit. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon para sa'yo. Alam na may asawa't anak ang iba, nanggugulo ka pa. Kung hindi ikaw ang kabit, sino pa? Sino ang kabit? Kaya pala ang lakas ng loob niya, kabit pala. Ika na demonyong babae. Sabi ko na nga ba, alam mong buntis ang anak ko. Ginamit mo pa ang sirang lambat na ito. Gusto mong patayin ang apo ko para ikay makapwesto, di ba? Mukhang mabait, pero ang sama pala ng ugali. Ang ganyang babae, karapat dapat maparusahan. Jiang Shen, tungkol sa pangyayari ngayon, kung wala kang maipapaliwanag, hindi kita patatawarin. Ikaw pa ang hindi patatawarin. Mahal, parusahan mo na siya ng husto. Ako. Pakawalan mo muna ang bata. Ano ang ibig mong sabihin? Iyo ka rin ipagkatanggol ang babaeng iyon at ang bata. Hindi ba, may anak mo pa ako sa tiyan? Linlin, huwag kang magalit, importante ang bata. Kung ayaw mong magalit si Linlin, sampalin mo agad ang babaeng ito at huwag mo na siyang papayagang lumapit sa'yo. Sige, gagawin ko. Jiang Shen, alam mo ba ang ginagawa mo? Weiwei, tiisin mo na lang. May dinadalang anak ko siya, hayaan mo siyang makaganti ngayon, baka magwala pa. Parin ito sa'yo. Jiang Shen, paano mo nangahas? Ikaw nakabit, sampal lang ang magaan kung dati. Ang gabaeng tulad mo. Isasalang sa kawali. Jiang Shen, para sa isang babaeng itinatago, sinaktan mo ako, hayop ka ba? Weiwei, intindihin mo naman ako. Mahal, wala kang pag-usapan sa ganyan. Tumahimik ka, ang usapan namin ni Jiang Shen. Hindi ka dapat makialam. Sinigawan mo ako. Ikaw nakabit, nangahas ka pa. Nga, gumawa ka ng kahiyahiyang bagay. Anong masama kung turuan ka? Ninakaw mo ang asawa ng iba, hindi mo pa ibinibigay. Ang tapat na pag-amin, narinig mo ba? Luhod ka kay Linlin at humingi ng tawad. At pangakuan mong hindi ka na mag-isip ng asawa ng iba. Kung hindi, papahirapan kita. Ang tinatawagan ay... Narinig mo, Luhod, ngayong araw na ito. Pwede kong isipin na hindi ka pag-initan. Umalis ka. Paalisin mo ako. Nangahas ka pa. Seg.
Mukhang hindi mo pa nakikilala ang katotohanan. Sige, hampasin kita hanggang sa makilala mo. Linlin, huwag mong basagin. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa ring makipag-ugnayan sa kanya? Ano? Sige. Ikaw ang magbasag, basagin mo ng malakas. Basagin mo. Kung hindi mo babasagin ngayon, pupunta ako at papaluin ko ang anak natin. Babasagin ko, babasagin ko. Weiwei, nakita mo naman. May dinadalang anak ko siya, isang hampas lang. Pagkatapos nito, maayos na ang lahat. Jiangshen, kung sasaktan mo ako ngayon. Tapos na talaga tayo. Weiwei, huwag mo akong sisihin. Tumigil ka. Anong ginagawa ninyo? Umalis kayo. Sino ka ba? Hinahawakan mo ang asawa ko. Gusto mo bang mamatay? Anong sinabi mo? Asawa mo? Assistant Hang, Halatang galing sa kung saan lang na lalaki yan. Nagpapanggap ka pa. Chairman Lin, nahuli ako. Ayos lang po ba kayo? Chairman Lin. Tinawag mo siyang Chairman Lin. Nanay, ayos lang ba kayo? huwag kang mag-alala, Yuyu. Tiyos Hang, si Tatay. Kasama niya sila. Sinasaktan nila si nanay. Tulungan mo si nanay. Tatay. Inawag kanyang tatay. Ano nang nangyayari? Tinuruan mo ang anak mong tawaging tatay ang manugang ko. Kawalang hiyan. Tumahimik ka. Kapag kausap mo ang aming Chairman Lin, magsalita kang maayos. Ikaw. Hindi. Mahal, magsalita ka naman. Ano nang nangyayari? Sino silang dalawa? Ako. Ayaw mong magsalita, no? Sige, ako na ang magsasabi. Assistant Hang, Si Chairman Lin na ito, siya ang chairman ng Lin Group. Lin Wei, bulag ba kayo? Hinahawakan ninyo siya? Ano ang kalokohan yang sinasabi mo? Ang asawa kong si Jiang Chen. Ang tunay na chairman ng Lin Group. Ano nang kaya niya? hindi mo ba alam? Binigay ko lang sa kanya yung posisyon na yan. Ano nang sinabi mo? Hindi. Impossible yan. Jiangshen, para maalagaan ko si Yuyu, ipinaubaya ko muna sa'yo ang grupo. Akala ko ba gagamitin mo lang para magtrabaho, pero hindi lang yun. Nagloko ka pa sa pagsasama natin. At pinagbuntis mo pa siya. Mahal, pakinggan mo ako. Mahal. Asawa mo siya. Ano? Sa huli, siya pala ang kabit. Siya. Saan ang galing yang kapal na mukha? Asawa ng asawa. Ikaw, kabit ka, tapos apihin mo pa ang tunay na asawa. Mukhang di rin maganda tong lalaki. Pinabayaan niya tong kabit na gawin to sa asawa niya. Parehong mga basura. Kayong dalawa, tumigil kayo sa pagmumura. Ito ay problema ng pamilya namin. Anong pakialam ninyo? Umalis na kayo. Mga walang hiya. Magmura ka pa, sampal kita. Di ba sabi mo na sa probinsya ang asawa mo? Bakit siya to? Tigilan mo yan. Mahal, pakinggan mo ako. Isang malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali. Paano mo masasabing pagkakamali yan? Paulit-ulit niyang tinatawag ng asawa. May anak siya sa sinapupunan mo at sasabihin mo sa akin na pagkakamali lang ito. Maniwala pa ba ako sa mga kasinungalingan mo sa ganitong pagkakataon? Weiwei, maniwala ka sa akin. Kamali ako, sa pagkamali. Nakaraniwang nagagawa ng mga lalaki. Sa puso ko, ikaw at si Yuyu pa rin ang mahalaga. Tumahimik ka. Wala kang karapatang banggitin si Yuyu. Weiwei, alam kong mali ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Huwag kang humingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan. Ang ginawa mo lang naman ay ibigay ang posisyon ng chairman. Kay Jiang Chen, di ba? Anong nagyayabang ka? Isang babaeng hindi makapagkaanak. Ang mukha mo'y naninilaw na. Wala ka ng karapatang magpakapilit sa kanya. Tumigil ka sa pagsasalita. Gusto kong magsalita, magsasalita ako. Unay na pag-ibig ang meron sa pagitan namin ni Jiang Chen. Payo ko sa'yo, kung marunong kang lumugar, umalis ka na lang ng kusa. Lisanin mo ang bahay ng malang dala-dala. Anong karapatan mo? Sino ka ba? Para magsalita ng ganyan sa harap ko. Dahil ang dinadala ko ay anak ni Jiang Chen. Sa hinaharap, siya ang magmamana ng Lin Group. Isang anak sa labas mula sa pangangaliwa. Saan ka nanggagaling para mag-ambisyon na magmana ng grupo ko? Jiangshen, tapos na tayo ng tuluyan. Ang lahat na nangyari ngayon, babayaran ninyong lahat. Ang mga ginawa ninyo. Nanay, ayos ka lang ba? Chairman Lin, isasama ko kayo sa ospital.
Wee. Asawa, huwag kang umalis. Huwag mo akong hadlangan, sinira mo ang buhay ko. Alam mo ba yon? Alam na ngayon ni Lin Wei ang lahat. Kapag hiniwalayan niya ako, wala na akong matitira. Sinigawan mo ako. Hindi na ako mabubuhay. Isasama ko ang anak namin sa kamatayan. Sigs na Lin, hindi ako galit sa'yo. Pupunta ako ngayon para humingi ng tawad. Baka sakaling may pag-asa pang maayos ang sitwasyon. Ano ang sinasabi mo? Pupunta kang humingi ng tawad. Paano naman ang anak ko? Sabihin ko sa'yo, malinis ang pagkatao niya nang makilala ka. Ngayon, may dinadalang anak niya at ikaw ang hanap ng tawad. Ano na lang ang halaga ng anak ko? Pupunta akong humingi ng tawad. Para rin naman kay Lin ito. Kung mawawalan ako ng lahat, paano ko siya at ang anak namin pakakainin? Sige na, huwag ka nang magsalita, nanay. Dahil pinigilan kita. May paraan na ako para rito. Ano bang paraan mo? Hindi ba't ibinigay ni Lin Wei ang kapangyarihan sa Lin's Group? Sa'yo, di ba't may sakit siya at nasa ospital ngayon? Samantalahin natin ito, gawin na natin ng tuluyan. At kunin natin ang buong kapangyarihan sa Lin's Group. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Ito. Pagdating ng panahon, nasa atin na ang buong Lin's Group. Anong kinakatakot mo? Ahit gusto niyong maghiwalay. Si Lin Wei, wala siyang makukuhang kahit isang kusing. Tama. Talino talaga ng aking mahal na anak. Parang hindi maganda ito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ayaw mo bang magkaroon ng pera para sa anak natin? Huwag mong kalimutan kung magpagaling si Lin Wei. Hindi ka lang makakakuha ng kapangyarihan, pati tayo. Wala ring magandang buhay. Si Lin Wei. Nagmamagaling lang dahil siya ang chairman. Kapag nakuha na natin ang lahat sa kanya, tingnan natin kung ano pa ang ipagmamalaki niya. Tama, marami tayo, siya lang mag-isa. Anong magagawa niya? Sigs, tama ka. Pupunta na ako ngayon sa kumpanya at tapalitan ko ang mga pangunahing tauhan ng aking mga tao. Iiwanan ko si Lin Wei nang walang kapangyarihan. Ipapaamdam ko sa kanya kung sino talaga ang may kontrol sa grupo. Tama, pagdating ng panahon, ang Lin's Group ay magiging Jiang's Group na. Ang anak ko, siya ang magiging tunay na tagapagmana. Ang pasyente ay may kaunting sugat lamang. Huwag masyadong mag-alala. Pero na-stress ang pasyente. Medyo hindi maganda ang kalagayan. Sa mga susunod na araw, siguraduhin hindi siya masyadong mapapagod. Ang mga detalye, ipapaalam ko sa iyo ang doktor. Sigs, salamat. Gising na po kayo. Chairman Lin, kumusta po ang pakiramdam? Okay lang ako. Nasaan si Yuyu? Dahan-dahan po. Huwag po kayong mag-alala. Inayos ko na si Yuyu. Si Tita Sang ang nagbabantay. Okay lang ako. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Trabaho ko lang po yon. Pero hindi ko talaga inaasahan. Nagagawin iyon ni Ginoong Jiang. Itinaguyod mo siya bilang presidente. At ibibigay pa sa kanya ang bilyon-bilyong proyekto. Pero siya, Buti na lang at may problema sa order. At hindi ko talaga ibigay sa kanya. Ang mga pangunahing bahagi ng grupo ay nasa akin pa rin. Pero hindi ko inakala. Nagagawin niya ang ganitong bagay. Presidente, ano po ang susunod nating gagawin? Hindi natin ito palalampasin. Zhang, ikalat mo ang investigasyon at magtipo ng ebidensya. Ipasa mo sa legal department ng kumpanya. Gusto kong wala siyang maiwang kahit ano. Bayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Opo. At bantayan mo rin ang grupo. Huwag mong bigyan si Jiang Cheng ng anumang pagkakataon na makagawa ng masama sa grupo. Opo. Narinig mo ba? Yung bagong pasyente ngayon, niloko ng asawa, hinayaan pa yung babae. Nabugbugin siya ng ganito. Kawawa naman. Si Lin Wei ba yung sinasabi mo? Narinig ko, chairman pa ng Lin Group. Ang ganda-ganda pa. Ganitong babae, hindi pa pinahalagahan ng asawa. Gago. Sandali. Ano ng pangalan ng pasyenteng sinasabi ninyo? Parang hi. Dos Huo, tingnan mo nga si Chairman Lin namin. Ano na ba nangyari? Paano nangyari to? King Yuan. Malala ba ang sugat ko? Buti na lang gasgas lang, pero hindi maganda ang kondisyon mo. Bibigyan kita ng gamot mamaya at saka. Huwag mong basain ang sugat. Salamat. Hindi na kailangan ng ganyan sa atin. Sich, alam ko na. Chairman Lin, yung head ng overseas project. Sinabi sa akin
Naniniwala siya sa'yo. Bibigyan tayo ng isa pang pagkakataon. Pero, dadalhin niya mismo ang pagsusuri. Uwi na ako. Sisiraan mo ba ang buhay mo? Ganito na ang kalagayan mo, trabaho pa rin iniisip mo. Nga Chairman Lin, importante ang kalusugan. Sa kumpanya, ako na ang babalik para magbantay. Pero, Wala ngang pero. Doktor ako, pasyente ka. Sa ospital, ako ang masusunod. Hindi maganda ang kondisyon mo ngayon. Pag nakapagpahinga ka na, ihatid kita pabalik. Pero uwi na ako sa kumpanya. Chairman Lin, ikaw dito. Ako ang mag-aalaga sa kanya. hindi ba masyadong abala? Hindi naman abala. Duty ko ngayon. Nandito ako sa ospital buong araw. Sige, Jim Izhang, umuwi ka muna sa grupo at ayusin mo ang mga bagay-bagay. Tandaan, huwag kang magkamali. Opo. Matatapos na lang ang isi ko, babalik agad ako. Sites Chairman Lin. Salamat sa tulong. Walang anuman. Magpahinga ka mabuti. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Magandang araw, Ji Jiang. Manugang, ito pala ang kumpanya mo. Naku, ang ganda-ganda. Nay, tingnan mo. Huwag kang ganyan, parang hindi ka sanay. Baka makita tayo ng iba. Baka tawanan pa tayo. Ano naman kung makita? Ang manugang ko ang boss dito. Yung mga yan. Mga empleyado lang. Takot ba akong pagtawanan nila? Lin, may meeting ako sa mga shareholder. Samahan mo muna si Nay sa lounge. Kung may kailangan kayo, kausapin niyo na lang ang sekretary. Sage, mahal. Magtrabaho ka na. Anak, tara, magkap tayo. Ang laki at ang sosyal ng opisina. Pero, syempre, kanino pa ba? Tingnan mo yung babaeng yan, ang suot niya. Mukhang hindi mabuting tao. Wala man lang delikadeza. Anak, sa atin na ang kumpanyang ito balang araw. Dapat ipakita mo na ang authority mo ngayon pa lang. Kung hindi, paano kanila rerespetuhin? Tama ka, Nay. Hoy, nakikita mo ba ako? Tumayo ka't magtimpla ng tubig para sa akin. Ikaw, wala kang delikadeza. Sino ang nag-hire sa'yo? Nagtatrabaho ako. At sino ka ba? Bakit ako magtitimpla para sa'yo? Bakit? Dahil ako, ang pinakamahalagang tao para kay Jijiang. Sa hinaharap ang grupong ito, ay ako ang magdedesisyon. Pagtimplahan mo ako ng tubig, karangalan mo yan. Ikaw, Kanina ko pa nakikita, sila ang kasama ni Ji Jiang nang pumasok. Napakagalang ni Ji Jiang sa kanila. Siguro inimbitahan sila ni Ji Jiang para mag-manage ng kumpanya. Asawa naman ni Ji Lin si Ji Jiang. Mga tauhan nila, huwag nang awayin. Magtimpla ka na lang ng tubig, huwag ka nang mag-alala. nagtatrabaho ako rito, hindi tagapagtimpla ng cup. Sino ka man para kay Jijiang, wala akong pakialam. Kaya bangan, lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Maniwala ka. Papagalitan kita kay Jijiang ngayon din. Bakit mo ako sinasaktan? Anong problema kung saktan kita? Sa aming lugar ka nagtatrabaho, dapat sumunod ka lang. Kasama na kayong lahat, par-pareho lang. Sobra na kayo. Opisina ito, hindi lugar para magwala. Ang lakas ng loob mong sumagot. Anak, yang mga ganyan. Dapat tarusahan. Lakas ng loob mong magsalita sa nanay ko. Ayaw ko na magtrabaho. Maayos akong nagtatrabaho. Bigla-bigla na lang kayong pumasok at nanakit. Kaninong kasalanan ito? Kahit dumating pa si Jijiang, hahanapin ko siya para magpaliwanag. Tumawag ako para magbigay ka ng tubig. Tapos makikipagtalo ka pa. Kasalanan mo ito. Dito, ang mga patakaran ko ang masusunod. Isang maliit na empleyado ka lang, tapos ganyan ka magsalita sa akin. Umalis ka na ngayon. Kayo, ano pa ang hinihintay nyo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko? Umalis kayo sa paningin ko. Titigan mo pa ako. Mga hamak na alipin. Gusto nyo pang lumaban. Ngayon, kung sinumang magsasalita para sa kanya, kasama siyang aalis. Ang damit mo, parang nagbebenta ka lang. Hindi magtrabaho ng maayos. Puro pag-akit sa lalaki ang iniisip. Kadiri, ano ba ang sinasabi mo? Bakit? Tama ba ang sinabi ng nanay ko? Tingnan mo naman ang mukha mong ito. Ang sama-sama ninyo. Ano pang ginagawa ninyo dito? Bumalik na kayo sa trabaho. Gusto nyo bang matanggal kayo? Bakit mo ginagamit ang komputer ng kumpanya? Sayang lang sa kuryente. Kaya pala, pera namin ang sinusunog nyo.
Paano kami magkatrabaho kung walang kuryente? Tumigil ka. Ang sinabi ng nanay ko, iyon ang susundin. Bawal ang kuryente. Hindi ba kayo marunong magsulat? Ang matatag, hindi nagrereklamo. Simula ngayon, bawat isa sa inyo. Hindi dapat lumampas ang 3 kBA ang kuryente. Paglabag, multa ng 1,000. Ayaw sumunod, umalis na lang. Anong kakaibang patakaran ito? Paano ko gagawin ang proposal? Sulat tamay din. Sige na, hayaan mo na. Sa tingin ko, kung sila pa ang mamahala sa kumpanyang ito, malulugi ito. Ang kumpanyang ito, hindi na kailangang magtagal pa. Ang galing mo kanina. Para kang isang malaking presidente. Mga duwag lang sila. Kailangan ng ganitong trato. Saan ka pupunta? CR. Bakit hindi ka nagpaalam? Ako. Pwede ba akong pumunta sa CR? Hindi. Ang kumpanya ay nag-empleyo sa inyo. Para magtrabaho, hindi para mag-earn ng may sahod. Kung lahat kayo ay katulad mo, 5 ka ng minuto. Siya 5 pang minuto, matatapos pa ba ang trabaho? Bumalik ka. Narinig mo ba? Bumalik ka na sa trabaho. Ang daming problema. Hindi na kaya ang ganitong buhay. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Jilin, ibinigay ang kumpanya sa ganitong tao. Assistant Wang, naalala ko, ang Lin Group, ay kilala sa pagiging makatao. Baka mali ang napuntahan natin? Boss Su, tama ang lugar. Dito nga tayo. Ganito ba nila palaging tratuhin ang mga empleyado? Kalokohan ito. Ito ba ang pamamahala ng Lin Group? Mga empleyado sila, hindi alipin mo. Sobra na ito. Saan ka galing? Sinabi ko bang papasukin ka? Ano ba ang sinasabi mo? Ito ay... Nandito kami ngayon para bisitahin ang Lin Group. Hindi ko inaasahan na ang Lin Group ay ganito kabrutal at hindi makatarungan. Ang mga bagay sa aming grupo. Wala kang pakialam. Ganito ba kayo kung makipag-usa sa mga partner? Walang modo talaga. Mahirap hindi magduda. Nawala talaga kayong kakayahang gawin ng maayos ang proyekto. Humihingi pala ng tulong para makipagtulungan sa aming Lin Group. Sino ka ba para makipag-usap sa akin ng ganyan? Ako ang humihingi ng tulong para makipagtulungan sa inyo? Ganito ba sinabi sa inyo ni Lin Wei? Nakakatawa naman. Parang sinasadya mong maghanap ng gulo. Humihingi ka ng tulong. Dapat may tamang pagugali. Ang Lin Group ay hindi makikipagtulungan sa mga tulad mong hindi malinis. Ano ang sinabi mo? Buwisit na lalaki, bingi ka ba? Sinabi ng anak ko na hindi kami makikipagtulungan sa mga basura tulad ninyo. Bakit ka ng insulto? Grabe ka talaga. Hindi ka makikipagtulungan sa akin? Ito rin ang gusto ni Lin Wei. Ngayon, dito ako ang masusunod. Sinabi kong hindi, kaya umalis ka na. Yemie. Isang maliit na tao lang, gustong makipagsapalaran sa Lin Group. Lumapit para makipag-usap ng partnership. Ni hindi man lang nagdala ng anuman para sa anak ko. Mabuti, napakabuti. Ngayon ko lang nakita. Ang ugali ng Lin Group. Sinasabi pang modelong kumpanya ng taon. Sayang ang oras ko. Napumunta rito para mag-inspeksyon. Isang grupo lang ng basura. Sa tingin ko, hindi na kailangang makipagtulungan. Tama, Bosu. Huwag na tayong makipagtulungan sa kanila. Umalis na tayo. Ang kumpanyang ito ay hindi karapat dapat makipagtulungan sa atin. Sige, umuwi na tayo. Anak, binastos tayo ng basurang ito. Himinto ka. Ano? Ano pa ang gusto mo? Sino ang tinatawag mong basura? Pagkatapos mong mang-insulto, gusto mong tumakas. Walang ganoon. Bakit ka nananakit? Hinampas mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Humihingi ka ng tulong para makipagtulungan sa Lin Group. Tapos mag-utos ka pa sa akin. Parang gusto mong mamatay. Sasabihin ko sa iyo, ngayon dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Kayo ay nangahas na gawin ito. Alam ninyo ba kung sino siya? Siya ay, wala akong pakialam kung sino siya. Mas malaki pa ba siya kaysa sa aming Lin Group? Ngayon, kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka makakaalis. Kung malalaman ito ni Lin Wei, hindi niya kayo palalampasin. Linwei, huwag mong gamitin si Linwei para takutin ako. Ngayon, ako ang nasa puder dito. Ako ang boss. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Nababaliw na ba kayo? Bulag ba kayo? Di nyo ba nakikita na may nag-away? Ano pang hinihintay nyo? Sige na, hawakan nyo siya. Parang di tama ito.
Kung sino man ang di sumunod sa akin, tatanggalin ko siya ngayon din. Security. Dahil ibinigay ni Weiwei ang grupo sa akin. Siguradong pamumunuan ko ang lahat para mas umunlad pa ang grupo. Siyempre, kailangan ko ang suporta ng 3 shareholders. Di pa rin naniniwala ang mga matandang SLY na ito sa akin. Kung di lang kailangan para sa suporta ng mga tao. Palalayasin ko na kayong lahat. Ano? 3 Ginoo, may asikasuhin lang ako. Babalik agad ako. Sana pag-isipan niyong mabuti ang sinabi ko. Ang mga pangako ko, si Jiang Chen, sa inyo, ay siguradong matutupad. Ilang salita lang, gusto na agad naming suportahan siya? Ano ba yan? Si Chairman Lin lang ang kinikilala ko. Huwag naman ganyan. Dahil ibinigay ni Chairman Lin ang grupo sa kanya. Ibig sabihin tiwala siya. Kung di natin siya susuportahan, parang di natin narerespeto si Chairman Lin, di ba? Nga, narinig ko na ang grupo natin ay may kinukuhang 0 bilyon na proyekto. Kung makuha niya ang order na yun, sasabihin kong magaling siya at susuportahan na natin siya. Tama ka rin naman. Kung hindi, kahit asawa pa siya ni Chairman Lin, magsusumbong tayo. Mapaalis siya. Ano ba ang ginagawa nyo? Linlin, ano ba ito? At sino ka? Nasaan si Linwi? Pakitawag siya. Si General Jiang po ito, asawa ni Chairman Lin. Wala po ngayon si Chairman Lin sa grupo. Si General Jiang po ang namamahala. Ano po ang nangyari? Dahil ikaw ang pinili ni Chairman Lin, malamang. Matino ang pag-iisip mo. Sabihin mo sa kanya kung ano talaga ang nangyari. At sino po kayo? Si General Su po namin, si Jiang Chen. Nandito po sila para mag-apply ng partnership. Sinabi ko sa kanila, nasa meeting po kayo sa conference room. Tapos, ayaw na umalis. Hinipo niya ako. Ginagalaw-galaw niya ako. Ano? Sinabihan ko siya, tapos minura niya ako. Jiang Chen. Kawawa naman si Linlin. Ito, mga sinungaling kayo. Tumahimik ka. Ito yung matandang manyakis. Gusto niya akong abusuhin. Pinapagsorry ko siya. Ayaw pa. Sinabi pa niyang pagsisisihan namin ito. At pati yung mga empleyado niya sa kumpanya. Nakatingin lang habang inaapi si Linlin. Hindi man lang tumulong. Mukhang ikaw, Manager Jiang, dito sa grupo. Wala kang respeto. Nga. Okay lang kung minamaliit nila ako. Pero ngayon, halatang minamaliit ka nila. Jiang Chen, paalisin mo na sila. Lahat. Kawalang hiyaan. Nandito ka sa Lin Group pa magnegosyo. Ang lakas pa ng loob mo? Mga walang silbi. Palayasin niyo siya. Ha? Serves you right. Tingnan natin kung matapang ka pa. Hintayin mo, pagsisisihan mo ito. Ang ginawa mo sa akin ngayon, ang tapang mo pa. Manager Su. Ang lalakas ng loob nyo. Sino nag-utos na ganyanin si Manager Su? Assistant Zhang. Ang galing talaga ng grupo nyo. Manager Su, pakikalma po. Ang grupo namin ay magbibigay ng maayos na paliwanag. Sinong nag-utos nito? Bakit nyo ginanyan si Manager Su? Assistant Zhang, si Manager Jiang po ang nag-utos. Assistant Zhang, ang lakas ng impluensya. Ako ang nag-utos. Anong problema? Alam mo ba kung sino siya? Isang maliit na assistant lang, ang yabang mo. At dinala mo pa silang dalawa rito para maggulo. Naniniwala ka ba? Tatawagin ko na si Chairman Lin ako. Anong gagawin ko? Tatawagin ko na si Chairman Lin. Hinding-hindi. Isang hamak na empleyado ka lang. Huwag mong kalimutan. Si Jiang Chen ang namamahala sa grupo ngayon. Dito, siya ang masusunod. Sumusuway ka, ayaw mo na bang magtrabaho? Jiang Chen. Tandaan mo ang posisyon mo sa kumpanya. Anong posisyon ko? Asawa ako ni Linwi. Wala siya. Ako ang masusunod sa Lin Group. Palayasin din si Assistant Zhang. Paumanhin. Magagawa mo? Tumigil kayong lahat. Bumalik na si Chairman Lin Weiwei. Bakit? Tumahimik ka.
Hindi ba't nasa ospital siya? Bakit nandito siya? Hindi ko alam. Ano ba talaga ang ginawa niyo? Chairman Lin, pagbalik ko po, nakita ko silang sinasaktan si Manager Su. Nagkakagulo. Dapat kong pigilan, pero hindi ko napigilan. Manager Su, ang nangyari ngayon, nagdulot ito ng malaking pinsala sa inyo. Sa ngalan ng Lin Group, humihingi ako ng paumanhin. Chairman Lin, ito ba ang ugali ng Lin Group? Ngayon ko lang talaga nakakita ng ganito. Presidente Su, kasalanan ko na abala ka. Huwag kang mag-alala ang nangyari ngayon. Bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. Bakit ganoon ang paggalang ni Lin Wei sa kanya? Talaga bang mahalaga siya? Hindi kaya. Kung talagang malaking tao siya, dapat kilala siya ni Jiang Chen. Wee, Shai. Si Presidente Su ang responsible sa proyektong 10 bilyon na pinag-usapan ng kumpanya. Dito siya ngayon para mag-inspeksyon. Sino ba ang naglakas loob sa inyo? Nasaktan siya? Ano? 10 bilyon? Nangangahulugan ba na kanina ay? Wee, hindi ko alam na si Presidente Su siya. Hindi ko sinasadya. Hindi mo alam? Jiang Chen, hindi pa kita sinisising sa pagtataksil mo. Ngayon, dinala mo pa ang kabit mo. Dito sa grupo ko para maghari-harian. Ang kapal ng mukha mo. Wei, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ganoon ang nangyari. Tama na, Jiang Chen. Ayaw ko nang makinig sa mga kasuklam-suklam mong salita. Ang order na 10 bilyon na ito, para sana sa iyo at itataguyod kita. Bilang presidente ng kumpanya. Ngunit ngayon, ikaw mismo ang sumira nito. Ano? Ibig mong sabihin, para sa akin ang proyektong 10 bilyon? Wee, ako ay. Ikaw ang may kasalanan nito. Dalhin mo ang mga tao mo. At umalis ka sa grupo ko. Talagang hindi ko alam. Huwag kang magalit. Mali na ako. Okay na ba? Presidente Su. Mali ako kanina. Tingnan mo, yung order na 10 bilyon. Hindi ako karapat-dapat makipagtulungan sa inyo. Wee, ikaw. Makiusap ka kay Presidente Su. Hindi ko talaga sinasadya. Jiang Chen, huwag mo siyang papagsalitain. Baka nagpapanggap lang siya para lokohin ka. Sun Linlin, mas mabuting manahimik ka na lang. Wala kang karapatang magsalita dito. Ano naman ang kasalanan ko? Lin Wei, may pera ka lang, pero hindi ka naman makapag-anak ng lalaki. Hindi namin kailangan ang proyektong 10 bilyon na iyan. Hindi pa ako nakakita ng taong ganito, kalapastanganan. Ngayon ko lang talaga nakakita ng ganito. Sun Linlin, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Para maghari-harian dito sa grupo ko. Ikaw, sinasaktan mo ako. Sasaktan kita? Hindi lang kita sasaktan, paparusahan pa kita. Ang ginawa mo ngayon ay magbabayad ka ng halaga. Ginulo mo ang aking grupo, halos masira mo ang aking pakikipagtulungan. Akala mo ba ay madali kong palalampasin ito? Jiang Chen, tulungan mo ako. Wei, huwag kang magpadalos-dalos. Si Linlin ay biglaan lang ang kanyang ginawa. Hindi niya sinasadya yon. Biglaan? Paano mo nasabi ang ganyang salita? Wei, maliit na bagay lang ito. Bigyan mo ko ng mukha, okay? Mukha. Noong binibigyan kita ng mukha, may mukha ka. Lahat sa grupo ay tumatawag sa iyong boss, Jiang. Ngayon, hindi kita binibigyan ng mukha. Ano ka ba? Ngayon, hirap ka na sa sarili mo. Saling ba ay paprotektahan mo siya? Chairman Lin, Wei, ano ang ibig sabihin nito? Ipinapahayag ko mula ngayon. Tinatanggal si Jiang Shen sa lahat ng kanyang posisyon sa grupo. Ang lahat ng pinsalang dulot niya sa grupo ay siya ang mananagot. Bukod pa rito, nakasampan ako ng kaso para sa dibosyon laban kay Jiang Shen. Wala nang koneksyon sa pagitan namin. Wei, napakatagal na nating magkasama. Maliit na bagay lang ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay? Palayasin sila. Huwag silang payagang muling tumapak sa grupo. Wei. Lin Wei, ang ganda-ganda mo. Akala mo ba ay dakila ka dahil may pera ka? Sabihin ko sa'yo, ako lang ang mamahalin niya. Ang hindi minamahal ang siyang kabit. Sige, magsama kayo habang buhay, magkadena. Dalhin na sila. Matagal ko nang alam na si Jiang Chen ay hindi mabuting tao. Chairman Lin, mabuti at naproseso mo ito kaagad. Kung sakaling mapunta ang grupo sa kamay ng ganoong tao, baka, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kasalanan ko ito. Tama na. Dahil bumalik na si Chairman Lin. Nalutas na ang problema, kaya't wala na tayong dapat ikabahala. Bosu, pasensya na dahil sa aking gawain na yun. Nasaktan ka ng malaki. Tama na, huwag na nating pag-usapan pa ito. Bosu. Nakita ko ng aking dalawang mata. Akala ko dati
ay hindi maganda ang ugali ng inyong Lin Group. Pero sino ang mag-aakala na mangyayari ang ganito? Hindi rin naman ito lubos na kasalanan mo. Salamat sa pangunawa, Bosu. Maaasahan mo. Ang lahat ng pinsala na naidulot sa inyo ay sasagutin ng Lin's Group. Pakiusap, Jisoo, bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon upang maituwid ito. Paano ninyo ito itutuwid, Jisoo? Hindi pa kailanman naranasan ng aming Jisoo ang ganitong kahihiyan. Jisoo, ang aming serbisyo sa proyektong ito ay hindi sapat. Kung papayag lamang kayong bigyan kami ng isa pang pagkakataon, hahayaan kong magdagdag ng 5% sa orihinal na kasunduan. Buhay ko ang mismong samahan ito. Tinitiyak na bawat hakbang ay makakapagbigay saya sa inyo. Director Lin, talaga namang matapang. Dahil sa inyo, ang kontratang ito. Pipirmahan ko, ngunit dapat mong pahalagahan ng mabuti ang pagkakataong ito. Kung magkakaroon pa ng anumang pagkakamali, hindi ko na kayo mapoprotektahan. Huwag kayong mag-alala, Jisoo, gagawin namin ang lahat. Ipaalam. Maghanda ng bagong kontrata. Sige. Jisoo, upang ipakita ang aming pagpapahalaga. Magpapatawag ako ng press conference. Sa oras na iyon, sana idumalo kayo. Siyempre naman. Lahat kayo ay naapi ngayon. Ipaalam. Ang sahod ng lahat ay tataas ng 0%. Sige, lumabas na kayo. Huwag ninyong itulak ang anak ko. Suntukin, palayasin. Bakit ninyo kami itinutulak? Lumabas. Hintayin ninyo lang. Mga hayop, huwag kayong magmakaawa sa akin kapag uwas na. Jiang Chen, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa? Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa ideya mo, nakuha ko na sana ang order na bilyon-bilyon. Wala na akong natira ngayon, kasalanan mo ito. Jiang Chen, ano ang sinasabi mo? Kapag may problema, sinisisi mo agad ang anak ko. Ano ba? Noong una, pinili ka ba niyang magtaksil? Hindi ba? Ginawa ko lang ito para sa'yo, para sa ating anak, upang magkaroon ng magandang buhay. Hindi ko pa nga nasasabi na ikaw ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Ayoko na kayong makipagtalo. At saka, nagtaksil ka lang naman sa panahon ngayon. Sino bang lalaki ang hindi nakakamali? Kung hindi dahil sa kasalanan ni Lin Wei. Paano tayo nagkaganito? Hindi mo ba nakita si Lin Wei? At ang lalaking dala niya. Na nagkikindatan. Baka siya ang unang nagtaksil. Sinadya niya ito. Para pilitin kang makipaghiwalay. Nga, huwag kang mahulog sa bitag niya. Ano? Ang babaeng si Lin Wei, nilagyan ako ng sungay. Hindi ko siya palalampasin. Tama, hindi natin dapat haan si Lin Wei na magtagumpay ang babaeng iyon. Dapat nating bawiin ang laban na ito. Tama, hindi siya dapat maging comfortable. Dapat siyang magbayad. Ang babaeng Lin Wei na iyon, matagal ko nang hindi gusto ang ugali niya. Makasarili, mayabang, at mapagmataas. Nagsisikapan ko siyang samahan sa negosyo hanggang ngayon. Tapos ganito ang gagawin niya sa akin? Gagantihan ko siya. Kukunin ko ang kumpanyang ito, lahat para sa aking apo. Tama ang sinabi ni nanay, patayin natin siya. Ngayon, talagang abala ka. Huwag kang magpakumbaba. Si Uyo ay mabait at maganda. Paano mo masasabing abala? Nanay, sa tingin ko gusto ka ni Tito Huo. Lahat ng larawan sa bahay niya ay larawan mo, at gusto rin kita. Yuyu, huwag kang magsalita ng walang basihan. Wei, sa totoo lang. May mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo, pero hindi ko nagawa. Ano? Noong panahong iyon, pinili mo si Jiang Chen. Ayokong makagambala sa'yo, hindi ko inaasahang gagawin niya ito sa'yo. Kung noon pa lang, mas matatag sana ako. Baka hindi mo na naranasan ang ganitong bagay. King Yuan. Paumanhin. Nanay, inaantok na ako. Umuwi na kayo at magpahinga. Sa pagkakataong ito, guguluhin ko kayo, tingnan natin kung paano kayo magyayabang. Narito na si Director Lin. Director Lin, magsalita ka ng ilang salita. Ikinagagalak kong makipagtulungan kay Isu. Para simulan ang proyektong ito. Director Lin, may balita na dahil sa ilang dahilan, muntik nang hindi matuloy ang proyekto. Tanong, ngayon ba ang proyektong ito ay matatag na? Maraming salamat sa tiwala ni Isu. At sa lahat ng sumuporta sa amin. Maaari kayong maging kampante. Gagawin namin ang lahat para masigurong maayos na maipapatupad ang proyekto. Director Lin, may tsismis na. May alitan kayo ng asawa mong si Jiang Chen. At naghiwalay pa nga. Totoo ba ito? Ito ay personal na bagay ni Director Lin. Huwag ninyong banggitin. Mga tanong na walang kinalaman sa proyekto. Salamat, Director Lin Jisoo. Ngayon, inihahayag ko ang press conference, opisyal na magsisimula. Lin Wei, masamang babae ka.
Ngayon ipapakita ko sa lahat ang iyong tunay na mukha. Jiang Shen, ano ang ginagawa mo rito? Magandang araw sa inyong lahat, ako si Jiang Chen. Asawa ng Pangulo ng Lin's Group na si Lin Wei. Ngayon, ako ay magsasagawa ng formal na reklamo. Nagkakasala si Lin Wei sa loob ng kasal, walang hiya. Pa sa kabit, handa pa niyang mag-imbento ng kasinungalingan. Pinilit niya akong umalis ng walang dala. Sinaktan at inabuso pa niya ang isang buntis. Ang ganyang klaseng tao, hindi karapat-dapat maging chairman ng Lin Group. Labas mo na. Umalis ka na rito. Ano ba talaga ang nangyari, Chairman Lin? Sa mga akusasyon ni Jijiang, may nais ka bang sabihin? Walang katotohanan ito. Jijiang, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Mayroon ka bang anumang ebidensya na mapapatunayan ito? Siyempre meron. Tingnan ninyo. Ang mga litratong ito, mukhang hindi maganda. Huwag kayong maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya yan. Hindi ganyan ang nangyari. Kung hindi ganyan, ano? Lin Wei, hanggang ngayon, hindi mo pa rin aminin? Aaminin ko ang ano, Jiang Chen. Ginagawa mo ang lahat para sa iyong layunin. Handa kang mag-imbento ng kasinungalingan laban sa akin. Napakawalang hiya mo talaga. Ako ang walang hiya? Lin Wei, huwag mong kalimutan. Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Tama, ikaw na babaeng walang puso. Ginawa mo sa amin ang lahat ng ito. Hindi mo pa rin aminin ang pagkakamali mo. Palagi akong nagsasagawa ng aking mga gawain ng tapat, Lin Wei. Bakit ko aminin ang isang bagay na hindi ko naman ginawa? Nakita ninyong lahat, nandito na ang ebidensya. Bold pa rin siya. Kitang-kita kung paano niya ako tratuhin araw-araw. Humihingi lang ako ng tawad. Sobra na ba yon? Sana. Tulungan ninyo ako. Lin Wei, dinala mo ako sa ganitong kalagayan. Hindi ka rin magiging maayos, maghintay ka lang. Matatabunan ka ng mga puna ng netizens. Jiang Chen, paninirang puri ito. May karapatan kaming habulin ka sa legal. Paninirang puri, nandito ang ebidensya at katotohanan. Ikaw ay may kapangyarihan, ngunit hindi mo ako mapipilitang yumuko. Ako si Jiang Chen, lalabanan kita hanggang sa dulo. Matatag ang pagsasalita ng taong ito. Baka totoo nga. Nagkasala nga ba talaga si Chairman Lin? Walang uso kung lang ako eh. Sa tingin ko, malamang totoo. Hindi ko lang inakala na ganoon pala kaloko si Chairman Lin sa personal. Jiang Chen, naglalabas ka ng kasinungalingan. Lin Wei, ikaw ang may kasalanan nito. Chairman Lin, maraming netizens na hindi alam ang totoo ay nambabastos na sa mga komento sa aming opisyal na website. Nagwawala at humihingi ng paliwanag. Bumagsak na ng 30% ang stock. Jiang Shen, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong humingi ka ng tawad sa harap ng lahat. Amin mo ang pagkakamali mo. Humingi ng tawad? Panaginip mo yan. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagmahal. Kaya huwag mo akong sisihin. Siya yon. Nagkamali siya. Hindi pa nagsisisi. Tulungan ninyo akong makamit ang hustisya. Mukhang ito ay hindi mabuting tao. Ikaw ang nambabae, tapos pinalayas mo pa siya. Tama, mukhang tao pero hayop. Kahit bantis sinaktan. Ganitong babae, talagang salot sa lipunan. Batuhin niyo. Ipakita natin sa kanya ang kapalit ng pagkakamali. Bumaba ka. Mga kaibigan, kalmahan ninyo. Bumaba ka. Kalmahan ninyo. Pakinggan ninyo ako. Bumaba ka. Babaa. 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 Jilin, labis na hindi matatag ang damdamin ng mga manonood. Iyong ang mas madaling ang press conference. Hintayin muna natin humupa ang kanilang damdamin bago tayo magsimula. Hindi ako aalis. Aasa ko, maging totoo lang yan. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Jiang Shen, akala mo ba sa paggamit ng mga panlilinlang? At pagbaluktot ng katotohanan ay masisira mo ako. Hindi ka pa sapat. Ikaw. Ako ang nagbaluktot ng katotohanan? Yung pananakit mo sa buntis, totoo ba yon? Nanakit ako. Pinilit mo ba akong umalis ng walang dala? Bakit ka umalis ng walang dala? Hindi mo ba alam? Siyempre alam ko. Nakita na ba ninyong lahat? Inamin niyang nagkamali siya. Pero ganun pa rin ang tapang? Talagang walang hiya. Tama, ganitong babae, yung bilyon-bilyong order na ito. Baka nakuha niya lang sa pagbebenta ng katawan. Tingin ko yung lalaki sa tabi niya, na nakikipagtulungan sa ganitong babae, malamang hindi rin mabuti, siguradong silang dalawa, ay matagal nang nagkakasundo. Kayo. Director Lin, kung hindi pa maayos ang bagay na ito, kung malaman ng grupo, na may ganitong malaking gulo at usap-usapan, ang order na ito, ay hindi na maibibigay sa iyo, Lin Wei, pinapayuhan kitang humingi ka na lang ng tawad sa akin. Aminin mong lahat ito ay kasalanan mo, at bayaan mo ang mga nawala sa akin sa panahong ito. Maaari kitang patawarin. Kung hindi, huwag ka nang umasang mapipirmahan ang kontratang ito. Dapat, ganitong babae, dapat ipaalam sa kanya.
na hindi basta-basta ang mga ordinaryong mamamayan. Ano yan? Jiang Shen. Mababayaran ka rin. Lin Wei, abangan ko. Kung sino ang unang magdurusa, kayo ba o ako? Ngayon pa lang, sisirain ko na ang pangalan mo. Tumutulong kayo sa masama. Kung may kasalanan siya, hindi rin kayo makakatakas. Bitawan niyo ako. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nang intimidate lang yan. Lin Wei, ang nangyari sa'yo, kasalanan mo yan. Maliwanag at makatarungan ang mga mata ng lahat. Mag-amin ka na lang. Bitawan niyo si Lin Wei. Jiang Shen, yang talang ka. Akala mo ba sa ganito? Matatakpan mo ang mga kalaswaan mo. Wisit na babae, hanggang ngayon, ayaw pa ring sumuko. Dahil lang ba walang akong pera? Palagi mo na lang akong inutusan. Sinasaktan at minumura. Pero ngayon, nang babae ka pa. Niloko mo ako. Dinudusta mo ang dignidad ko. Di ko na tumatitiis. Tama ang host, ang babaeng ganyan. Kapag mabait, abusuhin. Sampalin mo. Dinudusta ang dignidad mo? Anong dignidad ang meron ka? Dati, wala kang kwenta, mahirap na squatter. Dahil sa akin, umangat ka. Ngayon, ikaw pa ang nambabato. Anong respeto ang karapat-dapat sa'yo? Gawa-gawa mo yan. Tingnan nyo, kahit palagi niya akong inaapi. Ayaw pa ring magbago. Sampalin mo. Lin Wei, mag-sorry ka na. Ayoko. Ikaw, Hayaan mo muna siya. Ang importante, yung usapan. Lin Wei. Kung ayaw mong mag-sorry, wala na akong ibang hihilingin. Ibalik mo lang ang akin. Pirmahan mo lang ang kontrata, ilipat sa akin. Ang shares ko, tapos na ang usapan. Shares, di mo karapat-dapat yan. Bakit hindi? Yan ang ari-arian natin mag-asawa. Kung di mo ibibigay sa akin, ibibigay mo ba sa kabit mo? Anong karapatan mong kunin ang sakin? Ikaw ang nambabae, ikaw ang may kasalanan. Dapat, walang-wala kang mayuwi. Pero mabait ako. Dahil matagal tayong nagsama, gusto ko lang makuha ang parte ko. Mali ba yon? Sino ba sa atin ang tunay na nagkasala? Lin Wei, di ka pa rin umaamin. Ikaw, nananakit ng buntis, taksil sa asawa. Akala mo may maniniwala pa sa'yo. Nakakatawa. Ako nga, bagbugin niyo yan. Ito ang hinahanap mo. Huwag kang magalit sa akin. Jiang Chen. Huwag mo nang galawin si Chairman Lin. Kung hindi, hindi ka namin palalampasin. Tumigil ka. Press conference ito, huwag kayong magkagulo. Kung mananakit kayo, labag sa batas iyan. Alam ng matandang yon ang tungkol sa atin. Hindi natin siya dapat pagsalitaan. Nakikita ninyo hanggang ngayon. Nanggugulo pa siya sa ibang lalaki para ipagtanggol siya. Hindi ko alam kung ilang bises na niya akong niloko sa likod. Kalakip mo rin siya. Kung hindi, bakit mo ibibigay sa kanya ang napakamahal na kontrata? Hayop ka. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Akala mo ba hindi namin nakikita? Kung kasama mo ang ganitong babae, ano ka rin ba? Hindi ka rin naman nagkulang sa pang-aapi sa amin, diba? Ngayon na lang, sama-sama na kayong pagtutulungan. Huwag. Bosso, Bosu, okay ka lang ba? grabe naman kayo. Tatawag ako ng pulis para kayo ay arestuhin. Anong pulis? Para sa sarili mong kalokohan. Ayos ka, maliit na babae, ikaw. Jiang Shen, ito ay pagitan namin. Pakawalan mo si Bosu. Lin Wei, ikaw mismo ay ganyan na. Nag-iisip ka pa rin ng pakikipag-flirt sa ibang lalaki. Napakababa mo talaga. Gusto mong pakawalan ko siya? Sige, basta lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Pag-isipan kong pakawalan siya. Jiang Shen, hindi tayo maghihiwalay hanggang sa mamatay. Chairman Lin. Sige na ba ngayon? Isang pagmamakaawa lang, hindi sapat yan. Huwag kang magpakalabis. Lin Wei, unahin mo muna ang sarili mo. Nawasak na ang pangalan mo, at dahil sa iyo, bababa ang stock ng grupo. Kapag pinalayas ka ng mga shareholder, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Lin Wei, nagsisisi ka na ba ngayon? Bilisan mo ang pagmamakaawa. Kung hindi abot sa 100, hindi ka namin palalampasin. Jiang Shen, huling sasabihin ko na ito. Pakawalan mo si Bosu. Anong nagmamadali? Kapag nakumpleto mo na, pakakawalan ko siya. Ano ang gagawin mo? Hindi mo ba gusto? Napakawalan namin siya. Jiang Shen, akala mo ba sa ganito mapipilit mo ako? Ako si Lin Wei, hindi ako taong sunod-sunuran lang. Sino ba ang nag-utos sa'yo na tumayo?
Tigilan mo yan. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sino ba tong tao na to? Ang yabang. Yung kabit. Nandito ka pa? Kaya pala pamilyar. Ah, yun pala yung kabit. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Nagkakagulo kayo, lumalabag sa batas. Nakuha ko na sa sisi ang ginawa nyo, ebidensya na yan. Kung gusto nyo makulong, ituloy nyo lang. Huwag kang manakot. Ginagawa lang namin ang tama. Ipinaglalaban namin ang biktima. Makatarungan ang ginagawa namin. Walang makakahuli sa amin. Biktima. Hindi ba nyo naisip na yung sinasabi nyo na biktima? Ang tunay na may kasalanan. Ano? Huwag kang makalat ng kasinungalingan dito. Ginugulo mo lang kami para protektahan si Linwei. Linwei, sasabihin ko sa'yo, walang maniniwala sa'yo. Kabit ka. Jiang Chen, adik ka na ba sa pag-arte? Ito sa kamay ko, ebidensya na nangaliwa si Jiang Chen. At ninakaw ang pera ng Linwei Group. Ang totoo. Malalaman natin. Si Jiang Chen ang nangaliwa. Totoo ba yan? Huwag mo akong lokohin. Peking ebidensya lang, yan para siraan ako. Impossible yan. Binabalaan kita. Itapon mo yan. Kung hindi, paninirang puri yan. Kung peke, bakit ka kinabahan? Ako. Ikaw na nangaliwa, ikaw pa ang nanapak. Dahil sa amin, siya ang nangaliwa. Siya rin ang may anak sa labas. Ano? Anong sinasabi mo? Mga kasinungalingan. Jiang Shen, ikaw ang una nangaliwa. At balak mong kunin ang kumpanya ko. Ngayon, gusto mo pa akong siraan. Akala mo ba? Ang lahat. Ano? Anong gagawin mo? Noong nangaliwa ka pa lang, nagpaimbestiga na ako. Kumalat ng ebidensya. Oras na para malaman ng lahat ang totoo. Para malaman nila kung sino talaga ang nangaliwa. Huwag mong ipakita. Bakit? Takot ka? Wala akong kasalanan. Natatakot lang ako. Napeke lang yan at niloloko mo lang ang lahat. Totoo man o hindi, makikita ng lahat. Ako, Ano ako? Kanina pa buong tapang mong sinasabi. Natama ka. Ano ngayon, kinakabahan ka na ba? Nga, palabasin niya. Makikita naman natin lahat. At kung Photoshop yan, siguradong halata. Kakampihan ka namin. tingnan ninyong lahat. Dahil naka-confine siya ngayon, ito na ang pagkakataon natin. Gawin na natin ng tuluyan. Kunin na natin ang kapangyarihan. Sa Lin Group, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Ama ka, pupunta na ako sa opisina. Palitan ko lahat ng key personnel ng mga tao ko. Eksakto. Sa bandang huli, ang Lin Group ay magiging Jiang Group na. Ang anak ko ang magiging tunay na tagapagmana. Ano, talagang siya ang nambabay. Ang babae dito, yun ang buntis. Huwag ninyong tingnan. Pek, yan sigurado. Photoshopped yan. Makakasabi ka na ang anak sa labas sa tiyan ni Sun Linlin ay hindi sa'yo, Jiang Shen. Habang may sakit ako at naka-confine, dinala mo ang kabit mo. Sa opisina ko, inapi ang mga empleyado ko. Ininsulto ang mga partner ng Lin Group. Bakit hindi ko kayo papaluin? Ano? Ganito pala ang totoo. Ayos. Pinagtatanggol ka namin, niloloko mo pala kami. Ikaw pala ang nambabay. Wala ka bang hiya? Huwag, pakinggan ninyo ako. Jiang Shen, nagsimula ka sa wala. Tinanggihan ko ang lahat, pinakasalan kita ng buong puso. Tinulungan kitang umangat hanggang sa maging presidente ka. Hindi ko inakalang gagawin mo ito. Bulag ako noon nang magkagusto ako sa isang tulad mo. Ayos. Ginamit niya tayo para kay Chairman Lin. At ganito pa ang ginawa natin sa kanya. Nasira na nga ang relasyon natin sa kanya. Wala na. Kanina pa natin siya tinutulungan. Paano siya hindi magagalit? Lin Wei, may dahilan si Jiang Chen. Siya ay, dahil hindi ka naman mabait. At hindi ka makapagbigay ng anak na lalaki. Dapat lang na magloko siya. Talagang ngalakang hiya. Anong panahon na, ganyan pa rin ang sinasabi. Tungkol sa pagpapatuloy ng lahi. Anong meron siya? Ano ang ipapamana? Mga kaldero. Weiwei, nasabi ko na, may papaliwanag ko lahat. Tumigil ka, Jiang Shen. Dahil ama ka ni Uyu. Kaya ka pinalayas ng walang dala. Hindi ko inakalang hindi ka pa rin magsisisi. Nagkalat ka pa ng chismis at sadyang nanakit. Maghanda ka sa kulungan. Weiwei, ang lahat ng nangyari ngayon, sinadya ko talaga to. Dahil sobra akong nagmamahal sa'yo, kaya ako galit na galit. Kaya ako ginawa to. Mahalin mo ako, Jiang Shen. Alam mo ba ang sinasabi mo? Dahil sobrang mahal kita, ayaw kong makakita ng ibang lalaki. Nakasama ka. Kaya ko ginawa to.
Wiwi. Umalis ka. Layas. Jiang Chen, anong ginagawa mo? Wag mo kong pakialaman. Wiwi, alam kong hindi ka ganoon kasama. Dati, ako yung walang utang na loob, walang hiya. Ipinapangako ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko. Hindi na kita muling lolokohin. Huling sasabihin ko na to. Huwag mo ko hawakan. Umalis ka. Ayoko. Gusto ko lang ng kapatawaran mo. Sabi ko, huwag mo siyang hawakan. Ako. Nakakadiri ka sa paningin ko. Nandidiri ako sa'yo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tingnan mo naman ang ating pagsasama. Sa loob ng maaming taon. Patawarin mo ako ngayon, pwede ba? Jiang Shen, hindi mo alam ang pagkakamali mo. Natatakot ka lang. Natatakot ka sa mga ginawa mo. At sa mga kahinatnan nito. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Sisasang. Chairman Lin, papunta na ang pulis. Naiintindihan ko. Siguro, hindi mo nakikita ang sinseridad ko. Di ba? Tatapunan kita. Patawarin mo ako. Kahit magdugo ang ulo mo ngayon, hindi kita patatawarin. Kung hindi ka pa kontento sa pagtatapos ko, suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Jiang Chen, nababaliw ka na ba? Tumayo ka. Huwag mo kong pakialaman. Jiang Shen, ang lahat ng ginawa mo ngayon ay krimen na. Akala mo ba pagtatapos lang ang solusyon? Hindi, impossible, Wiwi. Alam ko na. Alam ko kung paano mo ako patatawarin. Ikaw, anong gagawin mo? Wiwi, siya yon. Siya ang nangakit sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana tayo nagkaganito. Jiang Shen, hanggang kailan pa? Hindi mo pa rin aminin ang pagkakamali mo. At isisisi pa sa iba. Talagang wala ka ng pag-asa. Hindi, siya ang nanukso sa akin. Tapos ginamit ang pagbubuntis para pilitin ako. At tinag-away pa tayo. Ipapakita ko sa iyo ang aking katapatan. Jiang Chen, ikaw ang may kasalanan. Bakit mo isinisisi sa akin? Tao ka pa ba? Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyo, ako pa rin ang presidente ng Lin Group. Malapit na akong makakuha ng bilyon-bilyong order dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala lahat ito. Kung ako makulong, hindi ka makakatakas. Jiang Chen, baliw ka. May anak ako sa tiyan. Paano mo magagawa ito sa akin? Ikaw ang may kasalanan. Sinaktan mo ako. Ikaw ang may kasalanan, tapos sasaktan mo pa ako. Tumigil ka. Dahil sa iyo, nawala lahat ito. Baliw ka talaga. Kung magpapatuloy ka. Huwag mo nang habulin ang anak sa tiyan mo. Anong anak? Ayaw ko na. Papatayin kita. Mapatawad ako ni Wiwi. Hinampas mo pa ako. Jiang Chen. Ikaw ang nagsabi, presidente ka ng Lin Group. At bibigyan mo ako ng pera kaya sumama ako sa iyo. Ngayon, wala ka na. Ano ka ngayon? Matapang ka pa? Ipapaamdam ko sa iyo ang lakas ko. Jiang Shen, mamamatay na tao kung magpapatuloy ka. Tama na, Jiang Chen. Nasa daan na ang otoridad. Huwag kang magkamali ulit. Bitawan mo ako. Ngayon, papatayin ko kayong lahat. Para hindi ako sisihin ni Wiwi. Ang tiyan ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Jiang Shen, paparating na ang pulis. Maghanda kang magkulong habang buhay. Hindi, Wiwi, huwag. Sa iyo lang lahat ito. Lahat, huwag gumalaw. Bitawan mo ako. Wiwi, patawarin mo ako. Wiwi. Wiwi, patawarin mo ako. Chairman Lin, ano ang gagawin sa kanila? Nagriyot at kumalat ng maling balita. Dalhin lahat. Nagkamali kami. Hindi namin alam. Kami. Nilinlang lang namin. Isang hindi ko alam lang ba ang sapat para takpan? Ang mga kasalanang ito na ginawa ninyo. Sa kawalan ng kaalaman. Bakit ninyo idinawit ang isang inosenteng estranghero? Kung sa susunod, may taong magkaroon ng problema. Dahil sa inyong paninirang puri, kayong lahat ay mamamatay tao. Dalhin sila. Paumanhin, Ginoong Su, nagulo ang magandang press conference.
At naapektuhan ka rin. Sino ang mag-akalang may ganoong aksidenteng mangyayari? Ngunit, nangyari na ito. Ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay ang mabilis na maibalik ang iyong reputasyon. Maraming salamat sa pag-unawa, Ginoong Su. Aaksyonan ko ito agad para mabawasan ang pinsala. Wala namang malubha, huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Kung may nangyari talagang masama, magiging napakasama ng aking konsensya. Tagapangulo Lin. Ano iyon? Ganito po kasi. Dahil sa paninirang puri ni Jiang Chen, ang aming opisyal na website ay pansamantalang. Binatikos ng mga hindi kilalang netizen na nagdulot ng pag-crash nito. Ngunit nang lumabas na ang katotohanan, bumalik ang mga netizen na yon at humingi ng paumanhin sa inyo. At nagpost sila ng maraming mensahe ng pag-alala para sa inyo. At ang stock ng ating kumpanya ay dumobol pa. Talaga? Tingnan ko. Tingnan ninyo, puro mensahe ng pag-alala para sa inyo. Tingnan. At ito pa. Bakit may isang post dito na iba ang tono? Wala pa nakapansin. Na bagay si Hukin Yuan at si Tagapangulo Lin? Bakit nila sinasabi ng basta-basta? Sa palagay ko naman, may punto ang sinasabi nila. O nga pala, sinabi kanina ni Ginoong Su, na bagamat nangyari ang pangyayaring ito, maganda naman ang resulta. Iniisip niya na mas maaga nating pirmahan ang cooperation agreement at maaari pa itong ipromote. Talaga? Kung wala ng ibang bagay, alis na muna ako. Nars. Kumusta na ang kalagayan ng anak kong babae? Ngayon, nahuli ang pagdala, hindi na nailigtas ang bata. Ang kalagayan ng matanda ay hindi rin maganda. Baka hindi na siya makapag-anak pa ulit. Kawawang anak ko. Nawala ang aking apo. Kursunadang Jiang Chen. Siya naman ang may gulo sa iyo. Ipinasa niya ang lahat ng responsibilidad sa iyo. At ginanyan ka niya. Jiang Chen Linwei. Ganito na ako ngayon, lahat yan dahil sa inyo. Ma, ipagiganti mo ako. Huwag kang mag-alala anak, hindi ko sila pababayaan. Sabi ko sa inyo, yung babae sa 801, ang landi-landi. Huwag kayong magpalinlang sa itsura niya. Asawa niya mismo, pinakulong niya. Isipin niyo, ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Ayan na siya. Una na ako, ingat ka. Siyan nga, nakakasuka. Anong ginagawa mo? Dapat bantayan natin ang mga pamilya natin. Baka isang araw, mapasok din tayo ng ganyang klaseng tao. Kaya ano ba ang iyakan diyan? Wala naman kaming nakita. Okay na. Ikaw naman kasi ang lumapi. Hintayin mo, hindi mo nakita ang ugali ng babaeng yon, nakakadiri. Karapat dapat sa kanya. Hindi pa sapat yan. Guguluhin ko ang buhay niya, mas mabuti kung mamatay siya. Gusto kong mamatay siya. Linlin, huwag kang mag-alala, mayroon ako. Paraan dito, may kapatid ako, kakalabas lang. Marami siyang alam sa paglalaro ng babae. Kapag siya na ang kumilos, walang babae ang hindi niya mabibihag. Totoo yan, bakit kita lolokohin? At saka sa ganitong bagay, hindi maglalakas loob si Linwei na magsalita. Pagdating ng panahon, gagamitin pa ng kapatid ko ang ilang mga diskarte. Ang kumpanya, hindi ba sa atin na lahat yon? Huang, ito ang babae. Mukhang mayaman itong babae. Maganda pa ang katawan. Hindi kaya magkakaproblema? Huwag kang mag-alala, ang babaeng ito, hiwalay lang. At may dalang pasanin. Sa kondisyon mo, siguradong siya ang lalapit sa'yo. Magpakita ka lang ng maganda, pagkatapos, ang pera niya. Ikaw na ang magdedesisyon. Sige, pupuntahan ko na siya. Bilis, bilis.
Sino ka? Mahal, dumating ka na, ang tagal kitang hinintay. Hindi kita kilala. Sino ang mahal mo? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Tingnan mo itong babae, ang tigas sa magiging asawa. Ano ba ang sinasabi mo? Huwag mo akong hawakan. Alam ko, nakakulong ang asawa mo, nag-isa ka. Siguradong mahirap, nandito ako para tulungan ka. Huwag ka nang umayaw. Huling babala ko sa'yo, bahay ko to. Lumabas ka. Mag-asawa na tayo, isipin mo na lang na mas maaga tayong nagkakilala. Mag-aasawa? Sinong gusto magpakasal sa'yo? Bitawan mo ko. Anong ginagawa mo? Ikaw? Sinabi sa akin ng ate ko, nakakulong asawa mo. Mag-isa ka lang, may dalang bata. Okay lang, dahil maganda ka, hindi ako magdadalawang isip. Hindi ko kilala ate mo. Bahay ko to. Lumabas ka. Huwag mo kong hawakan. Putang ina, ayaw mong tanggapin ang kabutihan ko. Ha? Pinapahalagahan kita. Swerte mo yon. Bakit? Natatakot ka bang hindi kita mapasaya? Bitawan mo ko. Huwag mo kong hawakan. Umalis ka. Ikaw, isang basag na sinelas na nilalaro na. Pinapahalagahan kita. Dapat mong pasalamatan. Huwag kang magmalaki. Nagpapakasanto ka pa? Mamaya, ipapaluhod ko sa'yo. At tapayuko kita. Umalis ka. Huwag mo kong hawakan o hindi kita patatawarin. Sinasaktan mo pa ako? Mamaya, ipaparamdam ko sa'yo. Kung gaano ako kalakas. Bitawan mo ko. Aray, ang sakit. Muntik mo kong mabugbog. Ganito ka ba magtrato sa lalaki mo? Ano ka ba? Makinig ka sa akin. Mas magaling ako kaysa kay Jiang Chen na gago. Kaya niyang maging presidente. Kaya ko rin. Kapag tayo'y nagpakasal, ibigay mo sa akin ang kumpanya. Ikaw, manatili ka na lang sa bahay at magbuntis ka ng lalaki. You, anong klase kang tao? Gusto mong maging presidente? Karapat-dapat ka ba? Tangina, hinahamak mo pa ako? Huwag kang magpakatigas ng ulo. Mamaya, ipapakita ko sa'yo. Kung gaano ako malakas. Freeman 2, kapag hinawakan mo ko, hindi kita patatawarin. Crayman, nakulong ako ng 10 taon. Wala akong pakialam sa'yo ngayon. At saka, kapag tayo'y nagpakasal, sarili kong babae ang natutulog ko. Sinong makikialam? Tulungan niyo ko. Anong sinisigaw mo? Anong dala mo? Ibigay mo sa akin. Akin na yan. Tumatawag ka pa ng tulong? Tumawag ka ng kahit sino. Sinaado ko ang pinto nang pumasok ako. Kahit sino, hindi ka makakaligtas. Huwag mo siyang hawakan. Sino ka? Inaayos ko lang sarili kong babae. Anong pakialam mo? Ikaw? Sinasaktan mo ko? Sasabihin ko sa'yo, hindi ito matatapos ngayon. Sasabihin ko sa'yo, kahit sino ang nag-utos sa'yo kapag hinawakan mo ko ulit. Hindi kita patatawarin. Huwag na, huwag na. Sasabihin ko, may nag-utos talaga sa akin. Sinabi pa, kakadivorce lang niya. Madali lang siyang mabibiktima. Ang sila na sinasabi mo, si Sulifang ba? Sila nga ang nag-utos sa akin. Huwag na, nakapalo ka na. At sinabi ko na rin kung sino ang nasa likod. Pwede na ba akong umalis? Gusto mong umalis? Ikaw na naman? Hindi ka pa ba nasusuli sa kulungan? Ako, hindi ko talaga sinasadya ngayon. Igilan mo na. Alis. Ang tagal na nito. Sabi mo, si kapatid na Erjuang. Nagtagumpay na kaya siya. Huwag kang mag-alala. Si Linwei lang yan, isang babae. Anong magagawa niya? Siguradong madali lang yan. Tayo, maghintay na lang tayo at manood ng magandang palabas. Tama, tama. Kapag nagtagumpay na si kapatid na Erjuang, tingnan natin kung anong ipagmamalaki pa ng babaeng to. Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang kahihinatnan ng paglaban sa amin. Tama, ipakita natin sa kanya ang ating lakas. Ano to? Ano ba? Bakit nahuli si Erjuang? Wala na. Nahalata na sigurado ang plano. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa? Takbo na. Huwag nating hayaan na mahuli tayo. Nandiyan sila. Sila ang nag-utos sa akin. Bilis. Hinto. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa nanay. Hindi pwede. Tatawagan ko siya. Hello.
Kaanak ka ba ni Sulifang? Inaresto siya dahil sa pag-utos sa iba na gumawa ng krimen. Ano? Inaresto. Abala ka ng husto, hindi mo na kailangang ihatid ako lagi. Hindi pwede. Delikado ngayon at wala si Assistant Zhang. Hindi ako mapalagay kung mag-isa ka lang. Nag-leave ako sa ospital ng 1 linggo. Sa mga susunod na araw, tutok na akong magiging driver mo. Tito Huo, makikita-kita ba araw-araw mula ngayon? Siyempre naman. Ayos, gusto kong makita si Tito Hyo. Araw-araw. Mama, napakabait ni Tito Huo. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Ano ba yung iniisip mo sa maliit mong ulo? Sa totoo lang, tama si Yuyu. Wei, alam mo naman ang nararamdaman ko. King Yuan, alam ko lahat. Pero ang sitwasyon ko ngayon, nakikita mo naman, may anak akong babae at ang mga tao sa likod. Gusto nilang ako'y bumaba at ipagtabuyan ako sa ilalim ng kanilang mga paa. Ayokong madamay ka sa gulo. Wala yon. Sinasabi ko lang sa'yo ito. Hindi para magbigay ng presyon, kundi para malaman mo. Na anuman ang gawin mo, nandito lang ako para sa'yo. Salamat. Sige, pasok na kayo. Lin Wei. Sinira mo ang pamilya ko, nawalan ako ng lahat. Bakit ikaw ay masaya? Gusto kong maranasan mo rin ang pakiramdam na mawalan ng lahat. Nanay, gusto mo si Uncle Huo, di ba? Bakit ayaw mong tanggapin si Uncle Huo? Yuyu, pag malaki ka na, maiintindihan mo. Maraming bagay ang pwedeng gawin ng tao, hindi lang pag-ibig. Ang gusto ko lang ni nanay, kumita ng maraming pera. Para mabigyan ang aking Yuyu ng pinakamaganda. Nanay, nag-alala ka ba na kung mayroon akong kasama si Uncle Huo, may magsasalita ng masama? Pwede mong iwan ang Yuyu sa ibang bahay. Kaya kung mag-isa, Yuyu. Yuyu, sino ang nagsabi sa iyo nito? Walang nagsabi, ako mismo ang nag-isip. Kaya kang alagaan ng mabuti ni Uncle Huo at pasayahin ka. Yuyu, wala namang problema kung mag-isa lang ako. Huwag kang mag-alala, Yuyu. Hindi kailanman iiwan ni nanay ang Yuyu. Ang gusto ko lang ay ang aking Yuyu. Huwag mo nang ulitin ang mga katangahang sinabi mo. Says, Tara, uwi na tayo. Gusto mo bang kumain ng maliit na cake, Yuyu? Nanay, ang kitang maliit na keke na iyon. Sige, dito ka lang at maghintay. Bibili ako ng cake para sa iyo. Huwag kang aalis. Uncle Huo, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Boss, nabayaran na ang pera. Sage, nakita ko na. Yuyu. Yuyu, lumabas ka. Nasa akin ang anak mo ngayon. Huwag mong hawakan ang anak ko. Lin Wei, nandito ka pa rin. Lin Wei, sinira mo ang lahat sa akin, nawalan ako ng anak, pakawalan mo siya. Akala mo ba madali lang ito? Sun Linlin, ang narating mo ngayon. Dahil sa sarili mong kasalanan. Kung hindi ka naging sakim at mapang-api, hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan. Tumahimik ka Lin Wei, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Sun Linlin, pakiusap kung may galit ka sa akin, ako na lang ang pagbalingan mo. Pero ang anak ko walang kasalanan. Hindi mo ba sinabi na gagawin mo ang lahat para sa anak mo? Lin Wei, lumuhod ka. CJ. Luluhod ako. Sana noon pa ganyan ka na lang. Lin Wei, Lin Wei, dumating din ang araw mo. Sun Linlin, ginawa ko na ang sinabi mo. Pwede mo na bang pakawalan si Yuyu? Ano bang nagmamadali ka, hindi pa ako nagsasawa? Paumanhin ni Yuyu, hindi na kayang. Ipagtanggol ka ni mama sa hinaharap. Ang galing mo talagang nanganak ka na mabuting anak na pakabait. Pero sayang hindi mo na siya muling makikita. Ngayon tapusin na kita. Tito Huo, tulungan mo si Mama. Huwag kang matakot, Yuyu, nandito ako. Hindi ko hahayaang may masaktan sa inyong dalawa. Malapit na dumating ang pulis, dito ka lang, huwag ka lalayo. Tigil, Sun Linlin. May pagkakataon ka pang magbago.
Panaginip lang yan. Ang pagiging ganito ko Son Linlin. Dahil lahat yan sa kanya si Linwei. Gayon babayaran mo lahat ng ginawa mo. Dapat noon palang pinatay ko na kayong lahat. Nagbubulag-bulagan ka pa rin. Nagbubulag-bulagan, wala na akong babalikan. Linwei, ngayon ang huling araw mo. Sun Linlin ang kinahinatnan mo ngayon. Dahil yan sa sarili mong gawa at patuloy ka pang nagkakamali. Hintayin mong magdusa ka sa ilalim ng batas. Batas, hindi ako natatakot sa mga yan, Linwei. Gayon isasama kita sa impyerno. Ingat. Walking Yuan. Director Lin, pasok na kayo. Bitawan mo ako, Linwei. Hindi kita palalampasin, hindi. Sun Linlin ang ginawa mo ngayon. Sapat nang ikulong ka habang buhay. Kumusta na, mas okay ka na ba? Medyo masakit pa pero mas mabuti na huwag kang mag-alala. Huwag ka nang magpadalos-dalos sa susunod kung may mangyari sa'yo. Mabibigatan ako ng konsensya. Delikado ang sitwasyon noon, hindi kita pwedeng hayaan na masaktan. Huwag kang masyadong magdalamhati. Kahit na ano pa ang mangyari, salamat sa'yo nga pala. Kailangan mong magpahinga. May sabaw ng buto-buto dito. Mahirapan kang gumamit ng kamay. Pakanin kita. Tito Ho, niluto ito mismo ng nanay ko. Sige, ubusin ko to. Pumasok ka at mag-isip-isip mabuti. Son Linlin, bakit ka pumasok dito? Jiang Chen, ang kapal ng mukha mong magtanong. Nagaganito ako dahil sa'yo. Anong kalokohan yan? Kung hindi dahil sa'yo noon. Abuso ka sa posisyon ko. Hanap ka ng gulo. Hindi malalaman ni Linwei ang relasyon natin. Hindi ako mawawalan ng lahat. Hindi pa kita sinisisi. Ikaw pa ang may ganang magsabi. Jiang Chen, hayop ka. Nabulag lang ako noon para magagusto sa'yo. Sinira mo pamilya ko. Ngayon ako mismo napasok dito. Sa lugar na ito, Jiang Chen. Hinding-hindi kita palalampasin. Hayop ako. Alam mong may asawa't anak ako. Nangangahap ka pang umangat. Kabit na pinagtatawanan, nagpapasikat ta. Wala ka ring kwenta. Jiang Chen, kasinungalingan yan. Mamatay ka na. Anong kalokohan yan? Lahat ng ginawa natin. Ikaw ang nag-udyok. Ano bang silbi ng sinasabi mo ngayon? Pareho tayong walang magandang kahihinatnan. Tanggapin mo na. Kasalanan mo lahat ito. Dahil sa'yo. Jiang Chen, papatayin kita. Ano yang kaguluhan? Umupo. Ikaw, sinabi niyang amin lahat. Panoorin mo mabuti. Bakit? Bakit nagkaganito ang lahat? Chairman Lin, napakaganda ng pagtutulungan natin. Tumalo ang kita ng 5 bises kaysa inaasahan. Hindi namin inaasahan yon. Mukhang, tama ang hinala ko sa'yo. Ano ang sinasabi niyo, President Su? Kami ang dapat magpasalamat. Sa pagkakataong ibinigay ninyo sa Lin's Group. Sa sitwasyong yon, kayo ay nagtiis ng pressure. At nagpa siyang magpatulungan sa amin. Paano namin sisirain ang tiwala ninyo? Natutuwa ang headquarters sa pagtutulungan na ito. Inatasan pa ako na makipag long-term contract sa inyo. Sa mga proyekto namin, Lin's Group na lang ang kinikilala. Maligayang pakikipagtulungan. Nga pala, Chairman Lin, personal na tanong. Kumusta na ang relasyon ninyo ni ER Huo? Ako man, iba pa man ang masasabi. Tumpak naman ang aking paningin sa tao. Magaling na lalaki iyong Dr. Huo. Huwag mong palampasin yan. Alam ko, Inay, Speak of the devil, balak ko pa sanang anyayahan si Chairman Lin. Na kumain ng simpleng tanghalian, pero mukhang, wala ka ng oas. Sedge, aalis na ako. Paalam, Yuyu. paalam.
Yuyu, King Yuan, bakit kayo narito? Sabi ni Uyo, gusto niyang sunduin ka pagkatapos ng trabaho. Tiyugo, hindi ba sinabi mong ipagdiriwang natin si inay? Araw ngayon ang pagtatapos ng iyong proyekto. Kaya gusto naming maghintay hanggang matapos ka at batiin ka kaagad. Sige, uwi tayong lahat. Ako ang magluluto ngayon. Magdiwang tayo sama-sama. Yehey, pinakamasarap ang luto ni inay. Sige, uwi na tayong lahat. Uwi na tayo, halika.